Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection, hango ito sa ating simbahang katoliko, yung ating gospel na yan, ating babasahin na ayon kay Mateo chapter 23 verse 1 to 25. So medyo mahaba-haba ng konti to guys. Pero pag nagtiyaga ka, nakinig ka ng mabuting balita, the more na tumatagal, mas binibless ka. Alright? So pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasan nilang mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. So, pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga ginagawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at inahabahan nila ang mga palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. At ang nais nila ay mga upuang pangdangal, mga handaan at mga tanging upuan ng sinagoga. Gustong gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro, ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lang ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila ay siyang magiging lingkod ninyo, at ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pariseo, mga mapagkunwari, nahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Yun guys, nakinig nyo, di ba? Napakagandang mensahe. So, ang tinutukoy niya dito ay yung mga pariseo at mga sadiseo. Sila kasi yung tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, sabi nga ng ating Panginoon Jesus. So, kumbaga sa panahon natin ito, sila yung mga pare at mga pastor. Kasi sila yung nagtuturo sa atin sa mga Biblia, di ba? Pero hindi naman natin sinasabi na lahat ng pastor o lahat ng pare ay kagaya nung sinasabi natin Panginoon Jesus na mapag-imbabaw o ipokrita. Hipokrita o ipokrito. Di ba? So, sabi niya, tularan niyo kung ano mga sinasabi nila. Ngunit ang kanilang ginagawa ay huwag niyo silang tutularan. Kasi nga, ano lang sa kanila guys parang hipokrito nga lang sila. Kung ano sinasabi nila, hindi naman nila ginagawa. Kumbaga, lahat ng pasanin, lahat ng sarap sa kanila. Pero yung hirap ay para sa mga tao. Na nung panahon na yung mga udyo, di ba? So akala nila lahat talaga ng mga sinasabi ng mga ito ay although totoo naman, pero yung nakikita nila sa mga tagapagturo ay hindi nila nakikita na ginagawa nga. Kaya nga nalilito ang mga tao nun. Kaya nga dumating ang Panginoon Jesus para paliwanag to na ay pwede pala yun na gano'n, di ba? Na makakapasok ka sa kaharian ng langit. Hindi pala ito yung basihan lang na alam mo yung Biblia, kabisado mo, memorize mo, di ba? Magaling kang magturo. Hindi pala yan. Sabi ng Panginoon, yung pagtuturo nila, yun lang ang sundin nyo. Pero yung ginagawa nila, wag nyo silang tularan. Kumbaga, di ba guys, marami sa ating mga kapatid na ibang sekta, di ba? Kabisado yung Biblia. Titirahin ka nila sa Biblia. O ikaw, ligtas ka na ba? Gaganunin ka, di ba? So, ayon sa talata, alba, sa ating mga Katoliko, di ba? Wala namang rosaryo sa simbahan, sa Biblia, di ba? Wala namang Katoliko sa Biblia. Wala namang mga purgatorio. Yung parang gaganunin ka. Pero, sa akala nila, pag talagang master mo yung Bible at hindi mo na ginagawa na sa buhay, ay wala din. Mismong Panginoon ang nagsabi. At bakit nga ba, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mapagkumbaba ay tataas ang mapagtaas.
ay ibababa. So sila, gusto nila, mataas sila lagi, mataas ang tingin ng tao sa kanila. Samantalang ang kapwa nila, napakaliit ang tingin nila. Kumbaga, parang mata pobre sila. So bakit nga ba yung mga taong gustong bumagsak ka? 'Di ba? Na para lang sila ay umasenso. So, hindi ba pwedeng lahat tayo maging masaya na lang, 'di ba? Happy ka. So, kung nakita mo may blessing na natanggap yung kaibigan mo, halimbawa lang, di ba? Nakakatanggap ng malaking blessing sa kanyang buhay, nakabili ng bahay at lupa o ng kotse, huwag kang mainggit. Hayaan mo lang siya. Kasi iba naman yung blessing sa kanya at ibang blessing sa iyo. So, ang gawin mo, imbis na mainggit ka dyan, magsumikap ka. Kung ano ang trabaho mo, gawin mo lang. Mapopromote ka, di ba? Lalaki ang sweldo mo at makakamtan mo rin yung pangarap mo. Kasi kung tatamad-tamad ka tapos naiinggit ka sa kapwa-tao mo, walang mangyayari sa iyo. Gawin mo para sa iyo at huwag kang mag-alala. Kung ang blessing sa kanya dumating na mas maaga, baka na-delay lang sa iyo. Kasi napakaraming blessing ng Diyos. Kumbaga sa dagat, napakaraming isda. Manghuli ka ng para sa iyo, hayaan mo nakakahuli sila ng para sa kanila. Ganun po ang gawin natin. Huwag tayong mainggit kung ano meron sa kapwa natin. Bagkus matuwa pa tayo. Kung nakikita natin umaasenso sila, siguro talagang pinaghirapan niya o mas nagsumikap siya kaysa sa iyo, kaya narating na yung mga bagay na yun. 'Di ba? So, kung tatamad-tamad tayo at yung kapitbahay natin masipag pala, kaya niya naabot yung kanyang mga pangarap. So, ganun din, 'di ba? Ang ating Panginoong Yesus nagpakumbaba. Imagine mo, Diyos ka, bababa ka bilang isang tao, tapos papatayin ka lang. Pero hindi niya iniisip yun, ano mang pasakit, kanyang dinanas, di ba, hirap, di ba, luha. Basta lang tayo mga tao, ay pakita niya mahal niya tayo. Niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. So wala nang ihigit pa dyan na iyalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ikaw na nanonood ngayon, di ba, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano man pinagdaraanan mo, pinagdaanan ng ating Panginoon Diyos. Kaya niya yan. Kaya natin yan, guys. Kasi nga, naging huwaran natin ang ating Panginoon. So, hindi siya nagmalaki. Diyos ako, di ba? Bakit niyo ako ipapako sa krus? Bakit ako magpapakamatay para sa inyo? Eh, kayo na nga gumawa ng kasalanan ako pa. Pero hindi siya ganun. Hindi niya tinignan ng ating mga kasalanan. Bagkus niyakap pa niya ito para tayo maligtas. Dahil ang sinusunod niya ay ang kanyang amang nasa langit, na ama nating lahat. Di ba? Kaya yan po ang ating hingin sa ating panalangin ngayong araw na to. Lord, patawarin niyo po sa aming mga kasalanan at salamat po sa aral na to na huwag kami mapagmataas bagkus mapagkumbaba kami para kagaya ng ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, Lord, kung saan kayo na nag-alay ng buhay dahil sa pagmamahal sa amin. So tulungan niyo po kami, Lord. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, physical, emotional, relasyon, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, at manampalataya sa Diyos. Ano man ang kahilingan mo, tsak yun na ibibigay sa iyo ng Diyos sa tamang panahon. So tayo manalangin muli, Lord. I-bless niyo po ngayon kapatid namin nanonood sa aking vlog, lalong-lalo na po yung matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. May taning na sa buhay. Matagal lang nakarate sa ospital o sa bahay, Lord. At kung ano-ano pang mga karamdamang na bumabalot sa kanyang katawan. Iunat niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay ang bawat sulok ng kanyang katawan kung saan nararamdaman niya kanyang hirap at sakit sa kanyang katawan. Ganon din po sa mga relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira, Lord. Dahil hindi siya pagkakaunawaan, pagbikis-bikisin niyo po muli, balik ng magandang relasyon. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord, i-bless niyo po ang aming anak buhay. Lalo-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng ulam, bigas, pambayad ng kuryente, ilaw, pambili ng gamot, Lord. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa aming mga hanap buhay. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.